Yung aking passage this afternoon ay mahagip natin yung pinaka-key text ng second epistle. Ito yung pinaka-sentro talaga ng sulat ni Apostle Paul sa mga believers sa Corinthian Church. Bagamat ito ay patapos ng kabanata, no? Tayo ay nasa chapter 12 na, pero kung minsan ay kahit na nasa patapos na mga chapters, ay dun lilitaw yung tinatawag natin na key verse nitong sulat na ito ni Apostle Paul. At I'm referring to verse sa 2 Corinthians chapter 12 ay sa talatang 9, but he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." In fact, ang 2 Corinthians is an emphasis of Apostle Paul about his weakness, yung kanyang pagiging mahina. Hindi mahina sa larangan ng pisikal, kundi ang kanyang pagiging isang apostol ng Panginoong Hesukristo ay nagpapakita na kanyang sinasabi na ang dapat na maitaas at makita at maparangalan ay hindi yung kanyang angking galing, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang paglalahad ni Apostol Pablo ito, kaya niya sinabi na kung bakit ang mga bagay na ng aking karanasan ay nagpakita lalo nang ako ay nangangailangan sa Kanya, sa Diyos, sa bawat sandali, pagpapatunay na talagang hindi siya ang bida sa aklat na ito. Kung minsan, mapapansin natin sa panahon ng pagpupulong ng mga mananampalataya o sa lokal na iglesia, kung hindi ang pangalan ng iglesia ang nagiging bida, o kaya kung hindi ang mga mangangaral ang mga nagiging bida o naitataas, ay ang iba pang kanilang mga gawain. Si Pablo ay hindi niya ginawang intensyon ni maging pinangarap na siya ang maitaas. Kaya narito sa kanyang pagsulat sa 2 Corinthians, ang kanyang diin ng kanyang kahinaan upang maitaas si Kristo. Ang kanyang diin nang siya ay hindi nagmamalaki sa kanyang mga accomplishment at kung may madakila ay walang iba kundi ang Diyos. Sa hapong ito, ang aking teksto ay ating makikita sa 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Kaya sa hapong ito, 2 beses niyong maririnig at mababasa itong aking babasahin sa inyo. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man was caught up into paradise. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast. But on my own behalf, I will not boast, except of my weaknesses. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth.
But I refrain from it so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So, to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Kami ay muling dumadalangin aming Diyos sa hapong ito na maging maliwanag sa amin ang binasa naming mga talata. Turuan niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng naging karanasan at sulat ni Apostol Pablo nang ito ay kanyang isinulat sa mga mananampalataya sa Korinto. Bagaman ang panahon at agwat namin nang ito ay isinulat ay napakahaba, napakatagal na. Ngunit tulungan at turuan niyo kaming maiugnay po namin ito sa panahon namin ngayon at sa aming pong mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Uulitin ko na sa ating pag-aaral na ito at talagang binibigyan natin ng sikap na wala tayong nilalaktawan na kabanata, wala tayong nilalaktawan na mga talata sa pag-aaral na ito ng tinatawag nating expositional preaching. At dito ay huwag tayong lalayo na ang konteksto nito ay ang pagpapakita ni Pablo kung sino ang totoong lingkod ng Diyos. At ang kadahilanan ay sapagkat may mga intruders na nung si Pablo ay naglalakbay at pumupunta sa iba't ibang mga lugar upang siya ay maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At itong Korinto ay sinimulan niya. Si Pablo, kung kanyang tinawag na siya ay parang naging ama ng iglesyang ito, spiritual father, sapagkat siya ang ginamit ng Panginoon na itayo ang iglesyang ito sa Korinto. At habang siya ay nasa ibang lugar, ay may mga pumasok na mga nagsasabing sila'y mga super apostles. At ang isa sa pagtutuwid ni Apostol Pablo, iba ang kanilang mensahe. That they have a different Jesus, that they have a different gospel. Hindi lamang ibang Panginoong Hesus at ibang ebanghelyo ang ipinangangaral ng mga kaaway ni Pablo at mga nagpapanggap na sila ay mga totoong lingkod ng Diyos, inaatake pa nila at sinisiraan si Apostol Pablo. At umabot kay Pablo ang ginagawa nitong mga sinagsasabing super apostles. Ang totoo ay sila ay huwad, sila ay false apostles, kung kaya't ito ang naging bunga na si Pablo ay sumulat sa iglesyang ito at kanyang hindi lamang ipinagtatanggol na siya, si Pablo, ang totoong apostol ng Panginoon, kundi pati ang mensahe ni Pablo ang dapat na tanggapin at pakinggan. Ngayon tayo ay nasa pagpapatuloy ni Pablo ng pagdedepensa niya
at pagpapaliwanag ng kanyang pagiging totoong mensahero ng Panginoong Hesus. At tinularan niya, kahit na ito ay mabigat sa kanyang puso, yung ginagawa ng mga nagpapanggap na mga apostol ng Panginoon. At ano ba ang mga ginagawa at kaparaanan ng mga false apostles? Ang pagmamayabang. Ang pagmamayabang na sila ay mga Hudyo. Ang pagmamayabang, at ito yung mga tinatawag ng kanilang ethnicity, na kami ay mga Hudyo. Maaaring masabing ang aming turo ay galing sa Jerusalem. At kanila rin ipinagmamalaki ang kanilang galing sa pangangaral, yung oratorical skills. At dahil noon ay mayroong paaralan na isang pagtuturo kung paanong kaya mong kuhanin ang mga tao sa iyong angking galing ng pagpapahayag. Kaya mo silang mapaniwala, makukuha mo ang kanilang damdamin. Mayroong aral ito noon sa panahon nang ito'y sinulat ni Pablo. At hindi lamang yon, ay meron din silang mga pinagmamalaki na mga tinatawag na pangitain, visions, and revelations of the Lord. Ngunit, bagamat ginaya ito ni Apostol Pablo, sinabi niyang sila ba'y mga Israel? Ako rin. Sila ba'y mga Hebreyo? Mas puro ako. At sila ba ay mayroong tinanggap mula sa Panginoon? Ay lalong siya. Ngunit, ginamit ni Apostol Pablo itong ganitong pagmamalaki. Ang punto ko dito ay makita natin na yung pagmamalaki ng mga huwad ng mga apostol ng Panginoon, yung kanilang foolish boasting, at itong pagmamataas o pagmamalaki ni Pablo, ngunit kakaiba, bagamat sa una ay sinabi niyang, kung sila'y mga Hudyo, ako rin. Kung sila'y mga Israelita, ako rin. At ang sabi ni Pablo, ako ay Hebreyo na mga Hebreyo. Ang ibig sabihin, pagdating sa dugo, ako'y puro. At pag binanggit kasi ang Hebreyo, ay hindi ka lamang Israelita, alam mong magsalita ng Aramaiko. Ito ang salita ng bibihira na ang nakakaalam, at ang nakakaalam lamang ay ang purong Hebreyo. At point ni Pablo ay nakakalamang ako dito. At mayroon ding ipinagmamalaki ang mga nagkukunwaring mga apostol ng Panginoon na sila rin ay mayroong mga visions. Meron silang revelations. And that is why, ito yung point ni Apostle Paul sa verse 1, I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. Makita nyo, alam ni Pablo na ang pagmamalaking katulad nito, wala itong mapapala. Yun ang sabi niya. Though I know that nothing is going to be gained by it, pero sabi niya, gusto ko lang sabayan itong aking mga kaaway o yung mga umaatake sa akin ng kanilang mga pinagmamalaki. Dito sinabi ni Apostol Pablo, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Meron tayong mapapansin na unti-unti ay tinatanggal na ni Pablo ang sarili niya kasi ang sinasabi niya, may isang tao akong ipagmamalaki sa inyo. Hindi niya na sinabing ako yun. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or not, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. Pero,
Pag tinuloy-tuloy natin ang pagbabasa, bagamat tinatanggal niya yung kanyang sarili, dito sa naranasan ng taong ito, pagdating sa verse 7, siya yun. Dahil sinabi niya, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh. Gusto ko makita natin na ang pamumuhay na ipinapakita ng mga totoong anak ng Diyos ay nandoon sa katapatan sa salita ng Diyos. Uulitin ko. Ang isang aral na makikita natin dito ay paano mo masasabing ikaw ay isang Kristiyano? Paano mo masasabing ikaw ay isang anak ng Diyos? Hindi sa iyong eksperyensya. Katulad dito, ang eksperyensyang tinutukoy ko ay yung eksperyensya ng kinekwento ni Apostol Pablo na siya'y umakyat sa langit. Nakita niya ang Panginoon. Kundi ang ipinapakita dito ni Apostol Pablo ay ang kanyang pagiging matapat na lingkod ng Diyos, kahit na napakarami niya ng kahirapan na pinagdaanan, dito nahubog ang kanyang karakter. Alam niyo paano mahuhubog ang ating ugali, ang ating karakter? Hindi sa pagpapalang mayaman at pagpapalang material. Katunayan, kapag ka ikaw ay maraming pera at pinagpala ka sa material, ang tendency mo pa nga ay yumabang ka. Ang tendency mo ay lumaki ulo mo. At hindi lang yon. Wala kang gagawin kundi, palagay ko, pagising mo sa umaga, hawak na cellphone mo, Shopee. Ano pa isa? Lazada. Di ba? Kaya minsan may nakakita ako, tulog na gumaganon pa Alam niyo na ibig sabihin nun. May mga tao ang Biblia nila, si Shopee at si Lazada. Meron pa ngayon, Temu. Pangatlo na yun. Ewan ko, nag-aalibaba ba kayo? Ilang beses ba kumatok si Shopee, si Lazada at si Temu sa inyong pintuan? May kapitbahay kaming ganyan. Parang sa isang araw, 3, 4 na beses ang doorbell. Subukan mong walang pera yan, tahimik ang kanyang pintuan. Nakita niya yung point, kung may pambili, ang iniisip ay pasyal. Siyempre, kung wala kang panggas, paano ka mamasyal? Pag namasyal ka, kung ikaw may sasakyan, una, gasolina. Pangalawa, pagkain. Pangatlo, yung babayaran mo. Lahat. At pagdating ng araw ng Panginoon, Pastor, hindi mo na ako makakatin, pagod kami. Napagod ng Sabado. Kung minsan makikita natin, ang paghubog ng karakter ng isang tao ay doon sa dumadaan tayo ng pagsubok. Ito ang tinuturo ni Apostol Pablo. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ng kabigatan at pagsubok, natututo tayong manalangin. Natututo tayong magtanong, bakit ganito, Panginoon? Natututo tayong tumawag sa Diyos. At kung minsan, nasa bahay ka lang. Diba? Kasi wala kang panggastos. At nagkakaroon ka ng panahon magbasa ng Biblia, manalangin, kaysa yung pag may pera ka, pag gising mo sa umaga, kalabitin mo yung asawa mo, pasyal tayo. O kaya, punta tayo sa ibang lugar, may panggastos naman tayo. Well, hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng pera, pero magkaroon tayo ng balanse kung papaano natin hawakan
ang material na blessing sa atin ng Panginoon. Kaya makikita natin sa pag-aaral na ito, ang tinuturo ni Apostol Pablo ay ang karakter ng isang anak ng Diyos. Hindi yung galing mo o yung mga naranasan mong ikaw ay palakpakan, yung iyong katapatan at pagsunod sa salita ng Diyos. Makikita rin natin na yung sinabi ni Apostol Pablong thorn in the flesh, bagamat hindi natin alam kung ano yun. Dahil hindi niya ito sinabi kung ano itong thorn in the flesh na ito. Ito ba ay physical? Ibig sabihin karamdaman? Kaya may nagsabi na may kapansanan si Apostol Pablo sa mata. Dahil sabi ni Pablo sa Galatia, willing nga kayong ibigay ang inyong mata para sa akin. At yan ba ay literal? O a figure of speech? Ang iba pa ay talagang may kapansanan si Pablo sa mata kasi sinabi niya, tingnan niyo yung aking sulat. I wrote it in big, bold letters. Pag sumulat daw si Pablo nung huli, inalaki niya kasi malabo yung mata. Or, ang ibig ba sabihin nito is emphasis. Yung alam niyo naman, pag sumusulat o pag tayo ay nagtatype sa computer at binobold natin is for emphasis. Hindi sinabi kung ano itong thorn in the flesh, ngunit ang makikita natin, ito ang naging tool ng Diyos. Ito ang naging kasangkapan ng Diyos para siya ay turuan na maging humble. And so, anuman ang thorn in the flesh ni Paul, may it be a physical infirmity, or may it be pride, perhaps, o yung persecution. These are God's tools for cultivating humility in Paul and for keeping Apostle Paul dependent on divine strength. Nakikita rin natin na hindi lahat ng ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. Si Pablo ay nanalangin sa Panginoon. Tanggalin yung tinik sa laman. Anong sagot ng Diyos? No. Hindi. Kaya, huwag tayong magtampo o huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag walang sagot sa ating panalangin. At katulad ng sagot ng Diyos kay Pablo, my grace is sufficient for you. Ang sagot ng Diyos ay iba. Hindi tinanggal ang kanyang prayer request na tanggalin ang tinik. Ang sinagot ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Kaya makikita rin natin that God's strength is more perfectly manifest in human weakness. Kaya doon sinabi ni Apostle Paul, for when I am weak, then I am strong. So ito ang buod ng aking sermon sa 10 talata na ito. At ito ang kabaligtaran ng turo at pamumuhay at kasanayan ng mga nasa Korinto. Ano ang ibig kong sabihin? Yung kahinaan ni Pablo. Kabaligtaran nito sapagkat matandaan ninyo na ipangaral ko na ito ang
ang Corinthians ay situated sa Isthmus ng Corinth at mayroon silang tinatawag na Isthmus Games na pangalawa lamang sa Olympic Games. At ito ay every 2 years at ang games na ito ay parang Olympics at alam nyo na ang Olympics. Sino ba yung merong gold medal kapag ka ikaw ay Olympian o champion? Yung nagwagi sa lahat ng uri ng mga paligsahang malakas. Diba? Mga boxing, wrestling, takbuhan. At ganun din sa Corinto. Meron silang ganitong klaseng games na every 2 years. At dagdag pa yung oratorical skills. Kaya kung mahina ka sa pangangaral at hindi ka siguro pag nag-marathon ay baka hindi mo kayang tapusin yung ilang kilometers, ang tingin sa iyo ay mahina ka. At ito ang ipinapakita ni Pablo. Ang kanyang kahinaan. Ito ang kanyang pinagmamalaki na nagiging katawa-tawa sa mga taong nasa Korinto. At naiimpluwensya ng mga false teachers and false apostles ang mga mananampalataya sa Korinto habang si Pablo ay naglalakbay at nangangaral ng ebanghelyo sa ibang lugar. Kaya ito ang kaaway ni Pablo, Paul's opponents, yung kanilang kaparaanan, they despises human frailty at sa kanila ay hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ay ganito rin ang ating mapapansin sa mga naghahanap ng church na kanilang dadaluhan. Ang hinahanap nila ay may malaking building, maraming tao. Sino ba ang dumadalo dyan? Kuminsan ay ang gusto nilang ma-identify sa mga celebrities. Merong mga churches kasi na yun ang pinupuntahan ng mga celebrities, ng mga artista at mga kilalang mga tao. Dahil sa dami ng tao, mapapansin nyo naman sila. Sila ay naka-hood, naka-shades, kung ano pa ang kanilang gagawing pagtakip sa kanilang muka dahil iniisip nila dahil sila ay celebrity, baka biglang habang sumasambay may nagpapa-autograph sa kanila o kaya may magpa-selfie. But Apostle Paul here is boasting on a different message. Pagpasok ng chapter 12, ay kanyang sinabing siya ay itinatakas, I'm referring to verses 30 to 33 ng chapter 11, siya ay itinatakas at ibinababa sa wall na siya ay nakalulan sa basket. Ayan ay sa verse 33, but I was let down in a basket through a window in the wall and escaped the hands of his persecutors. Yung point na yon ay ang kanyang pinakamababang karanasan. At pagkatapos ay siya ay nakaranas ng kanyang ikunikwentong ito ng kanyang vision, revelation, pero hindi niya alam. Ang sabi niya sa verse 3, and I know that this man was caught up into paradise. Whether in the body or out of the body, I do not know. So hindi niya alam kung ito ay panaginip, hindi niya alam kung ito ay visions, hindi niya alam kung siya mismo ay umakyat nga doon. Kaya nga't may nagsabi na ito ay marahil noong siya ay nakaranas ng pagbabato at sa inaakala na siya ay patay na at siya ay iniwanan. Marahil, ito yung panahon sa Lystra ng part ng persecution na mayroong
pagtangkang siya'y patayin. Iniwanan na siya ng mga tao, ng taong bayan, pero siya'y binato sa pag-aakalang patay na. Marahil, sabi niya, marahil sabi ng mga ibang scholars. Pero ang point ay, hindi niya alam kung paano o ano ang pangyayaring ito. Pero ang makikita natin kay Apostle Paul, hindi niya pinagmalaki yung kanyang vision, yung kanyang naging karanasan nung siya'y umakyat sa langit. Tinawag niyang third heavens. So merong second heaven. Kung merong third, merong second, at kung may second, may first. Paano nangyari ito? Well, according to scholars, ang mga Hudyo noon ay merong kinikilalang from 7 to 10 heavens. Pataas ng pataas. At ang mga biblical or mga theologians ay, ng kapanahon na ni Paul, ay hiniwalay nila sa halip na gawing 7 kalangitan ay ginawang 3 kalangitan. And so these are the 3 categories ng kalangitan. Ano ang makikita natin sa unang kalangitan? The first heaven, nasa scripture ito, the first heaven is where yung kalangitan na nililiparan ng mga ibon. And the second heaven is where the stars, ang universe. Ang third heaven is where God is. It's where the presence of God dwells. Pero ang isang mapapansin natin, hindi ito ang madalas na mababasa natin sa sulat ni Pablo. Pero kung tutuusin, di ba, dapat kung meron kang ipagmamalaki, ay yung, nakita ko si Jesus, umakita ko sa langit, nakita ko ang ayos ng kalangitan. Pero hindi niya ito ginawa. Ang makikita natin kay Pablo, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang makikita natin kay Pablo, I preach Christ crucified. Ang ipinangaral ni Pablo ay ang mabuting balita sa ikaliligtas ng isang taong makasalanan. Kaya pakiusap, mga kapatid, kuminsan tayo nagpapatotoo ng ating karanasan. Pero kung ang karanasan natin ay katulad ng mga pangitain at pangyayari, ay hindi ko naman sinasabing wag, pero iklian yon at ang ilaki natin ay si Kristo at ang kanyang ebanghelyo. Ang gusto ng tao ay magkwento ka ng mga makalangit na mga karanasan. Kaya nga ito yung mga sinusundan ng mga maraming tao. Bumuhay siya ng patay, siya ay naggagawa ng mga himala, siya ay marami. Nakita ko ang Panginoon habang ako'y nag-aayuno. Itong gustong mapakinggan ng mga tao. Pero si Pablo, ang kanyang emphasis ay ebanghelyo. At mapapansin natin that the greatest boast of all ni Apostol Pablo ay kung papaano siya ibaba ng Diyos at makita ang kapangyarihan ni Kristo. Importante ito sa panahon natin ngayon. Lalo na kung kayo ay may paboritong mangangaral, kung meron kayong sinusundan na parang artista siya, na mangangaral o yung tawag namin na celebrity pastor. Kasi matatandaan nyo sa 1 Corinthians chapter 13, nang sinabi ni Apostle Paul, if I speak with tongues of men or of angels, if I have the gift of prophecy, if I have a faith that can move mountains, ano yung karugtong? But do not have love, I am nothing. Ang point ni Apostle Paul ay hindi yung mga spiritual na ecstatic experiences
kundi ang karakter ng isang Kristiyano. Ngaaring sa panahon natin ngayon, if I have the gift of prophecy, ang galing mong mangaral. Ang pangit naman ng ugali mo. Yun ang point ni Pablo. If you do not have love, you're nothing. And so let us learn from Apostle Paul na sa paglalahad niya ng mga sulat, hindi niya nilagay ang kanyang mga ecstatic revelations and visions. O, kinento niya yung sa Acts chapter 9 kung paano niya natagpuan si Jesus. Pero kung mapapansin nyo in passing, ang sulat ni Pablo is more on the gospel that saves. Si Kristo ang itinataas, ang turo ng Panginoon, ang salita ng Panginoong Jesucristo. Binanggit ni Apostle Paul sa verse 2 ng chapter 12, 2 Corinthians, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. 14 years ago. At siya yun. And so, nung sinusulat ito ni Apostol Pablo, sinasabi niya, 14 years ago, ay merong siyang naranasan. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, bago pa si Pablo nagsimula ng ministeryo at paglalakbay at pangangaral, bago pa si Pablo nakaranas ng mga persecutions, bago pa si Pablo binigyan ng tinik sa laman, meron na siyang naging karanasan na makita o makiat sa langit. Nauna yung kanyang karanasan sa langit. At pagkatapos sinabi ni Pablo, and he heard things, sa verse 4, that cannot be told, which man may not utter. Nakita niyo yung point? Hindi yun ang ipinahayag ni Pablo. Kung ano yung nakita niya, kung ano yung napanaginip niya, kung ano yung naging karanasan niya sa langit. Hindi niya sinabi yun. Para sa kanya lang yun. That's the point. Para sa kanya lang yun. At kailangan niya yun. Dahil siya'y itinalaga ni Kristo na magdusa alang-alang sa Kanya. Nauna ang ecstatic experience, nauna ang kanyang karanasan na siya'y umakyat sa langit at pagtapos noon ay ang kanya ng pagbubuhat ng kanyang krus. Kaya, ang point ko rito, this was just the beginning of Apostle Paul's ministry nung siya'y umakyat sa langit. At kailangan niya talaga yon dahil sa tindi ng kanyang naranasan. At sinabi niya ang dahilan kung bakit mayroon siyang tinik sa laman to keep Paul from getting puffed up about the extraordinary privilege of the visions he had seen. At binigyan siya ng tinik sa laman. Kaya ang sermon ko ay a thorn in the flesh and divine wisdom. Why was Paul given
a thorn in the flesh. Ang wisdom ng Diyos, dahil inakyat kita sa langit, meron kang mga narinig, meron kang naranasan. Sino lang ba mga taong sa Biblia na umakyat sa langit? Well, si Enoch, ang sabi, kinuha ng Diyos, pero hindi na siya bumalik. Si Elijah, kinuha ng Diyos, hindi na siya bumalik. Si Prophet Ezekiel, ay may mga nakitang mga visions. Di ba si Prophet Ezekiel yung nagbigay ng sukat? Sinukat yung templo ng Jerusalem. Paano niya nakita? Ito yung mga pangitain. Si Pablo ay umakyat sa langit, pero pinagbawalan siyang isulat o sabihin, bagamat hindi naman sinabing pinagbawalan, pero ang sabi niya, and he heard things that cannot be told. Kung gayon, ito ay para sa kanya lang. Siya ay binigyan ng kakaibang karanasan at pagkatapos, siya ay binigyan ng tinik sa laman. At makikita natin na itong tinik sa laman na ito ay talagang tinik sa laman. Alam niyo, hindi si Pablo isang, ano ba ang tawag natin doon? Yung isang tao na habang sinasaktan siya, dagdagan mo pa. Anong tawag doon? Diba yung, sige pa, kulang pa yan. Right. Paul was not a masochist. Hindi. Ang sadista, yung nananakit yun eh. Si Pablo ay hindi nagsasabing, ang sarap ng sakit. Hindi niya sinasabing, sige pa, dagdag pa, I enjoyed it. Hindi. Dahil, nananalangin si Pablo na tanggalin itong thorn in the flesh. Kaya para kay Pablo, ito ay totoong masakit. At para siya dumalangin, ay gusto niyang matanggal ang sakit na ito. Meron tayong matututunan dito sa pamumuhay ni Pablo. Kapag tayo ay sobrang nang nasasaktan sa ating buhay bilang Kristiyano, manalangin ka. Dahil, ang panalangin ang ibinigay sa atin ng Panginoon kung papaano mapagtagumpayan ang wiles of the devil. Natandaan ba ninyo sa Ephesians chapter 6, sa spiritual warfare na sinabi ni Apostle Paul? And I would read this to you. Ephesians chapter 6, verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Itong kaaway ng isang Kristiyano. Abay, hindi siya anong tawag doon? Patrol na demonyo, demonyitong patrol man o patrol demon. Hindi siya private demon, kundi ang sinasabi ni Apostle Paul, Kristiyano ka? Ito ang kaaway mo. We wrestle against rulers, against authorities, against cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Hindi ito bagong sundalong demonyong kakagraduate lamang ng impyernong training.
Alam niyo yung mga training ng mga sundalo, di ba? Pagka-graduate, sinasabak agad sa dun. Baka yung iba, pinadadala na sa Strait of Hormuz. Ang kaaway ng Kristiyano ay matataas ang katungkulan. Paano tayo nagpapatuloy? Sa biyaya ng Diyos, tama? Kung ito ang mga kaaway natin, pero may sinabi si Pablo sa verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Well, I think na yung prayer ni Pablo binanggit 3, pero hindi siguro to day 1, Lunes, Martes, Miyerkules, tapos na. Tingin ko ang panalangin ni Pablo ay panalangin sa iba't ibang panahon ng panalangin mahaba at panalangin talagang tanggalin mo, Panginoon, kung kalooban mo ang tinik sa laman na ito. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, because that thorn will continue to remind you, Paul, of your dependence on me. At para wag lumaki ulo mo, para wag kang maging arrogante, at para wag mo sabihin ang galing mo, galing ng diskarte mo, naisahan ko sila. Pero, napansin ba ninyo, sinabi ni Pablo na yung tinik sa laman na ibinigay sa kanya ay mensahero ni Satanas? Sa verse 7, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from becoming conceited. Nakita ba natin yung point na gusto kong idiin? Yung gustong pumatay kay Pablo, yung nagpapahirap kay Pablo, anuman tinik sa laman ito yung mga paraan at bagay na maaring pati ang kanyang ministeryo at pagtuturo at pangangaral at pag-eebanghelyo ay maaring nahahadlangan. At sabi niya, kay Satanas yun. Pero ang gusto ko makita natin dito, instrumento ng Diyos si Satanas. Ang gusto ko makita natin dito, that God would use Satan's evil designs for good. Natandaan niyo yung kwento ni Jose at yung kanyang mga kapatid. Matatapos na tayo sa scripture reading sa Genesis. Nakita niyo kung paano siya pinagkaisa ng kanyang mga kapatid dahil inggit ang kanyang mga kapatid sa kanya, dahil paborito siya ng kanilang tatay. Binenta si Jose, si Joseph, at napodpad si Joseph sa Egypt at naging katulong ng isang militar, kapitan ng paraon. Pinagnasahan siya ng kanyang asawa, yung Potiphar's wife, at hindi pumayag at hindi natukso si Jose, nakulong si Jose. At hanggang sa naging kanang kamay si Jose ng paraon. At ngayon, lumalapit ang kanyang mga kapatid at yung kanyang mga pangitain na lumuluhod na ang kanyang mga kapatid sa kanya. At nang sinabi ni Jose, ako si Jose, ang inyong kapatid.
At natakot ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang sinabi ni Jose, you made it evil. Nagplano kayo ng masama. But God made it for good. At ito ang pinaliliwanag ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto. Ang dahilan ng kanyang tinik sa laman. Dahil kabaligtaran ang nasa isipan ng mga Christians doon sa Corinth na ang gagamitin ng Panginoon ay yung mga malalakas, may impluensya, malalaki, sa panlabas, magagaling. Pero ipinakita ni Apostle Paul that because the Corinthian believers valued success instead of failure, they valued power instead of weakness. And these are the people that often dazzled by success, that they need to learn the lesson that Christ loves to work through weaknesses. Kaya, sa wisdom ng Diyos, the Lord did not remove the thorn in the flesh kay Pablo. God sometimes denies request so that His people will depend on His abundant grace. Kung minsan madaling sabihin na ang sagot ng Diyos kay Pablo ay hindi. Kasi ang gusto ni Pablo ay tanggalin yung tinik sa laman, pero wala naman ako nabasa ritong no. Nung sinabi ni Paul na sa verse 8, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ako yung nagsabing no. Pero wala namang no sa scripture. Tama? Ang gusto ni Pablo, matanggal ang tinik sa laman, pero ang sagot ng Diyos, my grace is sufficient for you. Pero, kung minsan makita natin sa scripture, sabi ni Pablo, all are yes in Christ. All His promises, lahat ng pangako ni Kristo ay oo. Sa isang banda, yung sagot ng Panginoon kay Pablo ay oo pa rin, pero oo dahil ito ay biyaya na mula sa Diyos. The fact that Christ's power is displayed in weak people should give believers courage. Now, ang pinag-uusapan natin ay buhay ni Apostol Pablo. Okay? Hindi naman lahat ay makakaranas ng sobrang hardship na katulad ng pinagdaanan ni Pablo. Si Pablo, kung bakit siya dumaan ng ganito, bago pa siya magsimula ng kanyang ministeryo, sinabi na yon ng Diyos na kanyang mararanasan. Na talagang siya ay maghihirap. Ngunit, ano naman ang gusto kong iparating sa atin na hindi katulad ni Apostol Pablo? May tinik ba kayo sa laman? Meron ba kayong bagay na hanggang ngayon ay ito yung gusto nyong mangyari? Na idinadalangin nyo sa Diyos
na sagutin mo ito, Panginoon. Parang awa mo na. Dahil, para bang napapahiya ako kapag nakikita ko yan. Alam niyo, para ka nagtatakip. At para mong sabihin na pwede bang matanggal yan sa buhay ko at mabalita ng maganda. At kung minsan baka maaaring magsabi tayo, ang tagal na nito na pinagpe-pray ko, hanggang ngayon narito pa rin. Nakakahiya na. Skandalo na ito. Well, kung skandalong hindi kasalanan ang tinutukoy ko. Pero may mga Christians, tayo ay meron tayong mga gustong matanggal sa buhay natin dahil ang tingin natin skandalo o kaya ang tingin natin kung ito ay matanggal, okay na ako. Pwede mo na akong kunin, Lord. Meron ba tayong ganitong mga tinik sa laman? At kung minsan parang gusto mo nang sumuko dahil kumbaga overstaying na tong tinik sa laman na ito sa buhay ko. Meron ba tayong pag-uugali na kaya ka magtatampo ay dahil binigay mo ng lahat ng panahon mo sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, ang laki ng inambag mong pera sa church para sa Panginoon, binigay mo na lahat, ayaw ka pang sagutin ng Panginoon sa iyong panalangin. Meron ba tayong tinatawag kong sense of entitlement? Alam niyo, yung naglingkod ka, dapat suklian ka ng Diyos. Ay dapat maging maliwanag sa atin, siya ang manlilikha, tayo ang kanyang nilikha. Ang tungkulin natin ay sundin ang kanyang kalooban at maging matapat sa kanyang utos. At hindi mag-demand na gagawin ko ito, pero suklian mo naman. Napansin niyo si Pablo. Abay, kung meron sigurong may pagmamalaking ministeryo, si Pablo na ito. Dahil, kung tutuusin, sa mga apostol ng Panginoon, si Pablo ang pinakamalawak ang ministeryo. Pero may nabanggit si Pablo sa verse 10. For the sake of Christ. For the sake of Christ. I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities for the sake of Christ. Ang ating contentment, ang ating joy, obeying and fulfilling and being faithful to God's commandments is for the sake of Christ. Hindi yung iisipin mo na kung kailan ako naging matapat sa Diyos, tsaka na maminalas ang buhay ko. So, ang ibig mo sabihin, ang mindset mo, maging matapat ka sa Diyos equals pagpapalain ang buhay mo, magiging magaang at masaya ang buhay mo. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ibibigay sa bawat isa sa atin. Bigyan ko kayo ng isang history that even in hardship, weakness, and loss, gratitude cannot be contained. Maging sa matinding kabigatan ng buhay, maging sa kahinaan, maging sa kamatayan, hindi dapat nawawala sa atin ang pasasalamat sa Diyos. Ito ang isang kwento. A German pastor, a German composer, a German poet, si Martin Rinkart, siya ay naging pastor sa Ellenberg at ito'y panahon ng 30 taong digmaan. At ng panahong yaon na siya ay pastor dito sa Ellenberg,
Nagkaroon pa ng pestilence in 1637. Alam niyo, ang ministeryo ng pastor na ito ng mga panahong yaon, maglibing na mga nangamatay. Maglibing ng mga nakikinig sa kanyang pangangaral. Maglibing ng mga miyembro sa iglesia. At naitala ang kanyang mga nailibing 4,480 victims of epidemic. Yung COVID-19, pandemic yun. At itong si Pastor Martin Rincard, pati asawa niya ay namatay sa epidemic na ito. Kaya't inilibing din niya ang kanyang asawa. Now listen to this. Despite all of the grief and loss Rincard had experienced, and even in the face of continued great suffering, meron siyang kinatha na panalangin na naging hymno natin na inaawit natin. Marahil hindi natin alam ang naging historical background ng hymn na ito. Now thank we all our God. Itong laman. Now thank we all our God with heart and hands and voices, who wondrous things hath done, in whom his world rejoices, who from our mother's arms hath blessed us on our way with countless gifts of love, and still is ours today. Next stanza. Oh, may this bounteous God through all our life be near us, with ever joyful hearts and blessed peace to cheer us, and keep us in his grace, and guide us when perplexed, and free us from all ills in this world and the next. Third stanza. All praise and thanks to God, the Father now be given, the Son, and him who reigns with them in highest heaven, the one eternal God, whom earth and heaven adore, for thus it was, is now, and shall be evermore. Ilibing mo ang pamilya mo. Ilibing mo ang napakaraming mga kasama mo sa church. At ikaw ay salat na salat sa buhay. Maaawit mo ba ito? Now thank we all our God. Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ni Pablo, ang mahalaga, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi yung ikaw ay nahihirapan. May mga Kristiyano hanggang sa huling hininga na namatay sila ng marangyaang buhay. Meron tayong kilalang mga Kristiyanong ganon. Pero meron mga Kristiyano na sa kanilang huling hininga, salat sa buhay. Yung kanilang pangarap na maging mayaman, sa langit na nila mararanasan yun. Pangarap lang sa lupa. Pero ito ang tanong ko. Kapag aawitin natin itong hymnong, Now Thank We All Our God, mayroon ba tayong saloobin na katulad ni Martin Rincard, na kahit na ang tindi ng kahirapan, hinang-hina siya'y namatayan. And yet, gratitude and praise cannot be contained in his life. Manalangin tayo. Nawa, Panginoon, maging maliwanag sa amin ang naging karanasan ni Pablo
ng kanyang tinik sa laman upang siya'y pahirapan. Ngunit ang tinik sa laman na ito ay upang wag siyang maging mayabang. At naway maging maliwanag sa amin na sa bawat araw ang kailangan namin ay kayo. At kung pumapasok na sa aming isipan na binibiliban na namin ang aming sariling pagpapagal, ang aming sariling karunungan, ang aming sariling katalinuhan, ang aming sariling diskarte, patawarin niyo kami, Diyos, na kung ito ay nauuwi sa aming pagmamalaki, sa halip na kayo ay pasalamatan sa bawat sandali. Ayaw naming maranasan ang naging karanasan ni Pablo, sapagkat ito'y sadyang napakahirap. Ngunit kung kami man, Panginoon, ay inyong padadaanin sa ganitong kahirapan, maalala namin ang inyong mga katagang binigay kay Pablo, na sapat na ang inyong biyaya para sa amin, sapagkat ang inyong kapangyarihan ay lalong nakikita sa aming kahinaan. At alang-alang sa inyo, anuman ang aming kabigatan at buhay na mahirap, hindi mawawala ang pagsamba at pasasalamat namin sa inyo. Ito ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen.